Today is March 27, 2022 ay mag-i-stay kami ng 32 hours sa isang bundok sa Siniloan at ito ay sa Mount Kapainutan na naglalaman ng 7 falls. Pero hindi ito mabubuo nang wala tayong kasama. At ngayon nga ay makikita na kami ni Russell Joy dito sa market para buuhin ang video na ito. So ngayon mga boss ay pupuntahan namin ang isa sa pinakang sikat na pasyalan sa Siniloan. At ito kayang Mount Romelo. Pero islang, ang Mount Kapainutan ay kilala sa pangalang Mount Romelo. Ngunit ayon sa punong barangay gusto nila itong ibalik sa dating pangalan na Mount Kapainutan. So ngayon i-explore na rin namin ang 7 falls. At syempre kasama natin si Inday Joy. So yun. So isupport mo kami mga boss. So yun. Pero kailangan pa pala namin dumaan ng Tanay para daanan ang isa namin kasama na si Kristen Joy. Una naman kami sakay papuntang Tanay kasi doon pa namin dadaanan yung isang kasama namin. So yun. At matapos ang mahabang biyahe ay narating na namin ang Tanay. At matapos ang isang oras na paghihintay ay nakatanggap kami ng text message na hindi na raw siya makakasama. Kaya napagpasyahan ni Russell Joy na itulungin na lang namin dalawa dahil nasimula na. So ngayon nga guys, is narito na kami sa Tanay. So yun, hindi natuloy yung isang kasama namin. Kaya dalawa. So ngayon lang ako naniniwala na hindi lahat ng nangangako natutupad. Parang love lang, no? At hindi naman lahat ng natupad pinangako. So ayan, yung kasama natin. So kami dalawa lang yung makakatuloy ngayon. So yun. So ngayon guys, nakarating na rin kami dito sa Siniloan. So ngayon, kailangan naman namin sumakay uli ng tricycle para pumunta sa barangay. At matapos ang 2 oras na biyahe ay narating na nga namin ang Siniloan. Pero sasakay pa pala kami ng tricycle para kami makarating sa barangay Makatad. Para kami ay makapag-registered at mabigyan kami ng tour guide. So ayun, susubukan natin yung takad ng tuhod niya. So ngayon mga boss, is kababa pa lang namin ng tricycle. Galing doon sa terminal ng Siniloan. So kailangan pa sumakay pala ng tricycle papunta dito sa barangay Makatad. So ngayon mga boss, pagdating mo naman dito is, so yun, maglalakad ka na lang pababa papunta sa barangay. Masaya na mainit, nakakagod kasi ilang oras kami nagbiyahe papunta dito. So okay naman, pero mas maganda sana yung isa. Sino yung isa? Si Kristen. Si Kristen mo sumama kasi siyempre para marami kami. So yun. So ngayon guys, is narito na kami sa harap ng barangay. So ito yung mga pupuntahan namin na falls. Explore Siniloan 2021. Ito yung Burawisan Falls. Ayun, Burawisan. So tapos Lanzones Falls. Tapos and then Batia Falls. Tapos Sapanglabo Falls. So tapos Sampaloc Falls. Tapos Diwata Falls. So Sibacon Falls. So yun. Ayun, siya yung magiging diwata natin ngayon. Bibisitahin ng diwata natin yung falls na Sino diwata? ikaw. Pero wait lang, bago namin marating ang 7 falls na ito ay kailangan namin tawirin ang 2 bundok ng Mount Kapainutan. Dito ka magbabayad ng entrance sa barangay nila. So yun nga. Maghihintay na lang kami ng kunting oras para sa tour guide namin. Kasi medyo hintay-hintay namin kasi mamaya pa raw kasi may biyahe pa. Matapos ang 3 oras na paghihintay ay dumating na nga si Kuya tour guide. Kaya agad namin sinimulan ang aming trail. Sa pahinga ay hindi maiwasan ni Russell Joy na mag-TikTok para mabawasan na rin yung pagod namin nararamdaman. Tuloy namin sa aming paglalakad kasi nakapagpahinga na rin kahit pa paano. Ay, summit. Tara. At matapos ang 4 na oras na paglalakad ay narating na nga namin ang unang summit ng Mount Kapainutan. Ano ba sa summit? Okay, dito na tayo sa summit. Ito na yun? Mapicture tayo kay Kuya. Oh. Baby, you driving me crazy. I can be your day, baby. So ngayon mga bosses, narito kami sa isang summit. So, may isang summit pa kami pupuntahan. So yun, pupunta naman kami doon. So tara! At
dito ay kailangan uli namin maglakad ng 1 oras para marating namin ang second summit ng Mount Kapainutan na may layong 2 kilometro mula dito sa unang summit hanggang sa second summit. Nasa 2 kilometers na tayo. So, naroon kami sa pangalawang campsite ng papuntang Mount Romelo. So, may isang ano pa tayo, may 1 kilometro pa. May dahil mo mga sabay din. Nandun sila eh. Taban na. So, yun. Sa sunod na summit ng ng Mount Romelo. At dito ay ramdam ko na ang sobrang pagod ng aking kasama. Buti na lang at hindi niya alam ang salitang ayaw ko na. Tahimik pagka. Grabe, parang ayaw ko lang bumalik. Ngayon na, last na yan. Yan, Oo, pulse na yung ano natin. Ano, kaya pa? kaya. At matapos ang 1 oras na lakaran ay narating uli namin ang second summit ng Mount Kapainutan. Tara, dito na magpahinga. Oo. Paano sabay yung pagsisisi mo ah. So, yun mga boss. So, nandito na kami sa summit ng Mount Romelo. So, yun. Shoutout to sir. So, pa-shoutout to si sir. Shoutout sa mga tropa ko dyan sa Marikina at sa Antipolo. Yun oh. So, Dito na kami. so yun. Ay, support nyo yung Mark TH That's Explorer. So, yun mga boss. Ito yung ano niya, ito yung pwedeng pagpicturean nyo dito sa mismong summit dito sa Mount Romelo. So, ito. So, tapos may zip line rin sila pero di ko alam kung ginagamit pa nila ito ngayon. So, ayan. So, yan yung camp nila. Dito. Tapos may explore pa ulit kami na yung 7 falls dito sa baba ng Mount Romelo. So yan. Dahil nga nagtagumpay kami na marating ang second summit ng Mount Kapainutan, ay hindi na kami nagpaawat ng tulay ng bamboo bridge nito para makita namin ang buo ng ganda ng Mount Kapainutan. Pero habang tinutulay ko to ay kailangan ko ng matinding pag-iingat dahil once na mahulog ka dito ay hindi mo alam kung ano ang iyong karanasan. Kung nakikita niyo mga boss is talagang sobrang taas niya. Pero wait lang, para sa kalaman ng lahat. Ang Mount Kapainutan ay kilala sa pangalang Mount Romelo, pero gusto itong ibalik sa dating pangalan na Mount Kapainutan. Ayon sa aming tour guide, nakilala itong Mount Romelo dahil noon pwede ka pa daw umakyat dito nang walang tour guide. Kaya may ilang kabataan ang umakyat dito at tinawag itong Mount Romelo. Dahil sa social media, agad itong kumalat at nakilala sa pangalang Mount Romelo. Subalit, may mga mountaineer na nakabalik pa dito, nakakyat dito noon kaya nagulat ang mga ito. Dahil ang pangalang Mount Kapainutan ngayon ay Mount Romelo na. Ang pangalang Romelo, ito pala ay ang Romelo Rivers na naglalaman ng 7 falls. At ang sunod naming i-explore ay ang 7 falls sa Romelo River. Pero may kalayuan rin ito dito sa Mount Kapainutan kaya kailangan namin magmadali bago kami abutan ng gabi. At matapos ang kalahating oras na lakaran ay narating na nga namin ang Borowisan Falls. Dahil nga 5:05 na kami nang nakarating dito sa campsite ay naabutan na namin na marami nang nakatayo natin. So ayun mga boss, so, kung makikita nyo. So yun nga, dami na dito nagka-camp ngayon. So ayun. So lahat sila overnight rin. Ha? Dito kami sa dulo. So ayan. So nakarating kami dito is 5:05. Pagdating namin ay naghanap agad kami ng mapagtayuan namin ng tent na kung saan malayo sa kanila para hindi kami makaistorbo sa aming mga gagawin. So ngayon guys, gagawa si Mark ng tent. Yun sa akin, duyan lang naman sa akin. So mamaya na yun sa akin. Sila na muna, basta ako gutom talaga ako. Ay, gandang hapon po. Gandang hapon po. May tubig pa boss? May tubig pa? Ayan pa po. Saan po kayo kuya? Ha? Saan po eh? Tagig. Oh, Malapit lang. lapit Kayo boss, lang. ano kayo boss? Lokban po. Ay, Lokban. Quezon. Yun o. Ha? Mahapon. Mahapon po. Mahapon po. Maganda po sa Lokban kasi di pa po yung crowded. Yung mahapon.
Salamat po sa polluted. Di pa polluted. Sige, boss. So maganda mag-bonsai mamaya dito. At matapos maitayo ang aming tent ay nagpasya na kami na puntahan ang dalawang falls. At ito ay ang Lanzones Falls at Buruwisan Falls. So ngayon mga boss, is pupunta na kami sa Buruwisan Falls. So titingnan namin yung mga talon doon. So nakapagtayo rin naman kami, iniwan lang namin yung gamit namin dyan. So yun. So tara! So hi guys! Hi! Hi again! And hi ulit! Daan lang Darg. Adik. So ngayon, sino yung ready sa ating dalawa? Ikaw, siyempre. Ako, siyempre. Sapatos pa kasi ka. Bundok na bundok, magsasapatos eh. At dahil medyo padilim na, ay kailangan mag-ingat sa bawat paglakad. Dahil sa kung pagkakamali mo, ay pwede ka dito madisgrasya. Pero ayon sa sabi ni Kuya Tour Guide, wala pa raw ito sa kalatian ng daanan na tatahakin namin bukas na umaga. Kaya, So ito, yung Buruwisan Falls, kung saan, dito, isa lang ito sa mga pagduduan dito. Pero mas malalim ito pag tag-ulan. Pero ngayon, so medyo mababaw-babaw na siya. So yun, so ay pupuntahan pa kami. Una naming napuntahan ay ang Buruwisan Falls. Pero hindi na kami naligo dahil 6 PM na. Ayon sa aming tour guide ay may mga aksidente na naitalag dito dahil may ilan na pilit tumatalon sa falls na to. Ang nauwi sa malagip na aksidente. Kaya pinaghihigpit ang tour guide dito na bawal tumalon sa mga falls dito. Boss, is pupuntahan naman na ulit namin yung Lanzones Falls na dito lang sa Karatig. So mamaya lang kayo maliligo siguro. I-explore muna namin yung isang falls na malapit lang dito. Kasi para bukas is 5 na lang yung pupuntahan namin. Pero di pa namin sure kung yung isa mapupuntahan namin dahil kailangan pa raw ng lubid pupunta doon. So yun. Ano Darby? So ngayon guys, is malapit naman kami dito sa Lanzones Falls. So, nakikita nyo yung bato na yan. Sobrang lalaki. So ngayon guys, is malapit na tayo dito sa Lanzones Falls. So mga boss, yung Lanzones Falls. So ngayon mga boss is, yun, mabalik namin sa campsite namin kasi tama na itong dalawang falls kasi bukas naman yung, so yun. So ngayon guys is umaga na naman. So ngayon may i-explore pa kami na 5 falls. Tapos yun, mag-aalmusal muna kami. Mag-aalmusal muna kami bago i-explore ulit. Pero wait lang, ano nga ba yung nangyari kagabi? So, nag-bonfire lang naman kami, tapos nagkain naman kami ni Kuya Tour Guide. At habang kaming nasa harap ng bonfire na nagpapahinga, ay nakwento nga sa akin ni Kuya ang mga kaganapan nangyari dito sa Buruwisan Falls. Bago ako magsimula sa pag-explore ng 5 falls dito, ibabagi ko muna sa inyo kung sino ang nakadiscover nito at kung ano ang trahedyang naganap dito. Ang nakadiscover ng Buruwisan Falls ay ang mag-asawang foreigner. Ngunit hindi muna ito binuksan sa publiko. Noong 1980s ay may mga ilan ng mountaineer ang nakakarating dito. Hanggang dumating ang year 2000 at unti-unti na nga itong dinarayo at nakikilala. Hanggang dumating ang buwan ng September 26, 2009 ay may mga mountaineer na dumating sa barangay at pupunta sa Buruwisan Falls. Pero nagbawalan na ito dahil masama na nga ang panahon at wala ng tour guide. Pero nagpumlit pa rin ito na umakyat. Pero safe naman silang nakarating sa campsite ng Buruwisan Falls. At dito na sila inabutan ng landfall ng bagyong Ondoy. Kampante naman sila dahil ang cottage na kinuha nila ay malayo sa ilog. Pero sa hindi inaasahan ay nagkaroon pala ng malaking landslide sa taas. Sa kadahilanan na naharangan ang ilog. Kaya naipon ang tubig sa taas hanggang sa kinaya na ang nakaharang dito na nagdulot ng mataas na level ng tubig. Kaya inabot ang cottage ng 7 mountaineer. Kaya ito ang nagdulot ng kanilang pagkaanod. So ngayon is titingnan natin kung sino ba kahirap o kaganda ang Old Buruwisan. I-explore muna namin para makita nyo kung ano ba dapat gawin nyo pag pumunta kayo dito. So para maging ready kayo. Yan yung pupuntahan ulit namin ngayong umaga. Bali 5 falls pa. So yung ano nila is gagawin pa raw nila yung daanan. Kasi hindi kayo makakababa ng Old Buruwisan kung wala raw kayong tali. So ngayon, so yun, tara! Ngayon nga ay sinimulan namin na i-explore ang Old Buruwisan at tinahak na namin ang buhay na daanan. At dito nga akala ko ay susuko na ang aking kasama. Ay, dito na lang ako. Ha? Buti na lang at nagkaroon pa ng lakas ng loob kaya tumuloy pa siya na sumama. Na ano ako sa ano eh. Dito sa park na ito ay napag-isipan ko na bumalik na lang.
Pero no choice na at napag-isipan namin na ituloy na lang. Sige sir. Yon. Dapat wala mag-drugs tayo. Dito sa part na ito ay naranasan na namin ang humawak sa bagin at yumakap sa bato para makababa lang. Paano tayo akit na haya? Dito. Baba mo na ako, te. Ano nga pa? Ito, di ba? Sige, Darbs. Hawak, Darbs. Kaya mo yan. Iwala lang. Nag-Milo ka, di ba? Kaya, Laki si Milo eh. Hindi natin alam po kung paano aakit na ito namin. sir. Milo sa kape. Kapi. Kape ka ba talaga? Strong. Kaya strong. Kala ko Milo eh. At matapos ng silence na pagtubag dito ay nakuha na nga kami ng ligtas. Ano yun, sir? So, ayan guys, oh. May naiwan pang na maliit. Yan ang ganda, oh. Dahil mabait ang aming tour guide ay isinama muna kami sa crossing river na matatagpuan sa baba ng Old Buruwisan. Pero wait lang, ang crossing river ay wala sa aming listahan, pero mabait ang aming tour guide kaya kami dito ay sinamahan. Para may pakita sa inyo at baka gusto nyo rin itong mapuntahan. Wala po to. Ngayon, ito may papalit natin. Akala ko ito na ang crossing river, pero kailangan ko pala dumaan sa buhay na daanan para lang makita ng buo ang crossing river. Saan yun, sir? Ito yan guys, oh. Ang ganda niya. So, ayan. Subukan natin puntahan. So, ito guys nga, may kuweba siya. Ang laking bato, oh. So, ayan guys, ang dami. So, ibig sabihin is talagang bihira siyang puntahan ng mga tao. So, yun nga is, ang daming paniki dito sa loob. So, so, yun. So, ngayon to, boss. Yung ito na yung sinasabi nyo. Crossing river. So, ito. Matapos natin sa sobrang hirap na daanan. So, narating rin natin. Tapos, ito. Sobrang ganda niya. So, wala, pwede na rin. At dito nga sa part na to ay nahulog na ako, pero okay naman kasi hindi naman ako masyadong na-injured. Matapos naming puntahan ang crossing river ay sunod naming pupuntahan ay ang Old Buruwisan. Ang Old Buruwisan ay pantatlong pool sa aming listahan. Okay naman mga boss, pupunta naman kami sa Old Buruwisan. Sarap ng tubig. So ngayon guys, harap na kami sa Old Buruwisan na. So ngayon guys, nandito kami sa Old Buruwisan. So ang Old Buruwisan is kabilang sa mga falls na makikita nyo sa Siniluan. Pero ang Buruwisan Falls is bihira siyang puntahan ng mga pupunta dito dahil sa kadahilanan na yung daan is mahirap. Pero kung talagang maganda talaga puntahan nyo itong Old Buruwisan. So yun. Kung kayo ay nagbabalak na explorein din ang 7 falls dito ay mainam na sa registration fee pa lang ay magsabi na kayo sa tour guide nyo para makapag-prepare sila ng tali at makababa kayo ng ligtas dito. Dahil nga sobrang lalim nito ay hindi na kami naligo. Sapat na sa amin na makita at ipakita sa inyo ang ganda nito. At ngayon ay ang sunod namin pupuntahan ay ang pang-apat sa aming listahan at ito ay ang Sapang Labo. So ngayon guys, pupunta naman kami sa Sapang Labo. At dito
ay kailangan naman namin ulit dumaan sa buhay na daanan. Pero medyo mahirap dahil ito'y pangyan. Basa na rin ang sapatos at sinilas namin. Go, go, go! Hindi yan. Mas matibay pa yan sa relasyon. So ngayon guys, is nandito na rin kami sa aming camp. Kung saan may apat na poles pa aming i-explore. So balak na namin iligpit itong gamit na to. Kasi diretso na rin kami pababa. Diretso na kami sa pag-uwi. Hindi na kami dadaan dito. So yun. So ngayon guys, yun. Ano lang ngayon. May explore pa kaming apat na poles. So napuntahan namin ngayon is yung bagong yung Old Buruwisan. So sobrang ganda mga boss. So ngayon is pupuntahan pa namin yung Labo Falls. Tapos Diwata Falls. So yun, basta marami pa kami explore. Panoorin nyo na lang yan. So yun. So ngayon guys, is nandito kami sa Sapang Labo. So ito na yung namin pagkatapos ng Old Buruwisan. So yun, ito yung namin sunod na puntahan. Okay, dito na lang ang pinakamababaw namin mapupuntahan ay dito na ako nagpakasawang maligo. Dahil yung mga sunod na pupuntahan namin ay sobrang lalalim na raw, sabi ng aming tour guide. So ngayon mga boss, is alis kami Wala pa. sa ano ba yun? Ano ba to? Sapang bato. Sapang Labo. So ngayon guys, is alis namin dito sa Sapang Labo. So yun, di ko nga alam kung bakit tinawag na Sapang Labo. Ang linaw-linaw naman. So ngayon, pupunta naman tayo sa Batya Falls. Ba't nga pala labo? Eh, malinaw naman ano. Pangalan ng Mount Nito. So tara, doon naman tayo. So ngayon guys, is nandito na kami sa Batya Falls. So tara, punta na natin to. So try natin na pumunta dun sa taas kung kayahin ba natin. So ngayon guys, is nandito na kami sa Batya Falls. So yung Batya Falls pala is dalawa. So pwede kang umakyat dito. So yan. Salamat boss. So yan. So ito ay extension ng Batya Falls. So bali dalawa sila. Santay ko ka tuwid. Mga boss, is pang 5 pools na pala namin to. Itong Batya Falls. So ngayon dahil yun nga, inabutan na kami dito ng yung lunch time. Yes, dito na kami magluluto. Ayan guys, magluluto muna sila. So ngayon guys, is doon kami galing. Tapos ngayon, lumipat kami dito. Kasi parang cave siya, hindi kami mauulanan. So yun. Ayun yung tagaluto natin ngayon. Si Hi. Si Hi. So ngayon, siya pala si si Inday Russell. Hi guys, so ako pala si Inday Russell. So natin nyo na lang ang Inday Russell vlog. So makikita nyo na doon yung mga video ko. Yan sa top screen. Walang kwenta. Joke lang. Pero subscribe nyo ko guys kung gusto nyo naman. So thank you. Thank you na sa inyo advance. Pagkatapos namin kumain, ay agad na kami pumunta sa Sampaloc Falls dahil 1 PM na. Pero wait lang, nakatapos na kami kumain pero hindi nyo alam kung saan kami kumuha ng tubig. So, pag dito kayo, huwag na kayong maagri sa nandito sa yan? Hindi lang naman sila naligo, hindi naman isang gaan. At dito nga ay kailangan na ulit namin mag-start maglakad para marating pa namin ang Diwata Falls at Sampaloc Falls. So 2 pools na lang yung pupuntahan namin. So at ngayon nga ay narating na namin ang pang-anim namin sa listahan ng falls at dito ay ang Sampaloc Falls. Pero dahil sobrang lalim niya ay hindi na rin kayo maliligo kundi papakitin na lang namin sa inyo ang ganda ng view nito. So may isa pa at yun ay ang Diwata Falls. So boss is pupunta naman kami ngayon is sa Diwata Falls. Ang Diwata Falls ay ang huling destination namin ng mga falls dito sa. So tara, doon naman tayo sa Diwata Falls. So ngayon guys, is narito kami sa Diwata Falls. Ito ang pampitong falls dito sa. So yun, ito yung pampitong in-explore namin ngayong araw at ito na rin yung huling destination namin ngayon. So pababa na kami. So yun to. So yun. Yun nga, so isa rin ito sa may rekomenda namin sa inyo pag pumunta kayo ng Buruwisan Falls. So, tara!
So, ipapakita ko lang sa inyo kung sino maganda. Ito ang Diwata Falls. So, yun. Hindi na namin balak maligo dito kasi kukulangan kami sa oras kasi malayo-layo pa yung lalakayin namin bago kayo makauwi. So, yun. So, ngayon guys is pababa na kami. So, ayan si Sir, yung tour guide namin dito. So, yun. Hi guys. Pag yung na-experience namin dito is kontakin nyo na lang siya, makikita nyo dyan yung Facebook niya sa harap na yan. Tapos yung number niya is na dyan. So punta lang kayo sa description link. So yun, tawagan nyo siya or i-chat. So kayo na lang bahala mag-usap. So yun, kung gusto nyo ito marating lahat nyo to at may explore. So baba na kami. So yun, i-PM nyo si Sir, itawagan nyo. So wala na kayo. So yun, tara. So ngayon guys is nakababa kami ng 308. So dito na kami, nakababa. So may nadalang para sa amin yung tour guide namin. Kaya worth it talaga yung pagpunta namin dito. At lang ako masabi kasi talagang na-explore namin yung buong lugar dito. At pagdating namin sa barangay ay umuwi muna madali si Kuya tour guide. Maya-maya pa ay bumalik at dala ang kanyang tricycle. At puntahan pa raw namin ang Puting Bato para hindi raw masayang ang pupunta namin dito. So di namin alam na makakarating pa kami dito dahil nakita na namin yung Pitong Falls. Then, yun, sa pagbaba namin, is pinakita pa to sa amin yung tour guide namin, Sir Isidro. So, talaga, yung lakad namin. So, tara, silipin na uli natin. So, yun, kung makikita nyo yan, naglalaki ang bato. So, yun, bagdag ano siya. Kung ayaw mo talagang mapagod, lumakad para parating sa mga falls. Dito sa bungat pa lang is meron naman pala Ito yung huli na pupuntahan namin na in-recommend nung tour guide namin ni Sir Isidro. So yan, dito kami guys maliligo sa dito. So hindi siya dito hanggang magra-rides lang tayo kasi maliligo, ilang siya, pero maganda. Malinis din naman. Parang ikaw? Parang ako diwala. Malinis? Ha? Ito na. Yun ako, wala akong tuwalya. Pagkatapos ko, di mauna ka na ngayon habang ngayon ko lang. Lagay mo yung ano ko. Walang sabon. At dahil nga alas 5 na ng hapon ay nakapagpasya na kami na umuwi. Dahil maghahanap pa kami ng tricycle na sasakyan papuntang Siniloan. Mga boss, is nakababa na kami ng ligtas at nakapag-base na rin kami dito sa Barangay Makatag. So yun, sobrang mabait ng mga tao dito. Mount Kapainutan. Ang Mount Kapainutan ay kilala sa Mount Romelio. Pero sa panahon ngayon is yun, may nakapagsabi sa amin na itong Mount Romelio pala ay dating pangalan nito ay Mount Kapainutan. So ngayon, yun, Mount Kapainutan, Mount Romelio is yun, kilala rin sa Mount Romelio. So may pitong falls dito na pwede nyo puntahan. So kung hindi nyo kaya mag-trail is may ano naman sila dito. Nakakapagpili na kami dito sa barangay. So sobrang worth it yung ano natin dito, gala namin. So kaya yun, is yan yung kasama natin. Ano masasabi mo sa ano natin, sa gala natin ngayon? Masaya na nakakapagod na basta? Ano yung feeling? Halo-halo. Feeling ano yung tawag doon Nag-enjoy ka ba? Na-accomplish namin lahat. So yun, Super enjoy. success. So yun. Mission accomplished. So dito na namin tatapusin itong vlog na to. So kita-kita tayo sa next na i-explore namin. So sana mag-supportahan nyo si Inday Russell. So makikita nyo dyan yung kanyang YouTube channel. Nag-outro na ako. So YouTuber din pala si Tatay. Shoutout Barbecue 37 po para po sa mga kapuspalad na natutulungan po ng channel ko. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat. Subscribe po kayo sa aking mga ano dyan, mga subscriber. So sana masuportahan natin din siya. So, makikita nyo dyan yung YouTube channel niya. Labs. Hi. So ngayon guys is pauwi na kami. Ayan. So sobrang nag-enjoy kami. Pauwi na kami. So tara sa next time. So sana makasama na kayo.